Hello everyone! Welcome back to my channel. So for today's vlog ay i-share ko sa inyo ang naging experience ko sa kakatapos lang ng Miss Earth 2024. Miss Earth 2024 Grand Coronation Night was held in Okada, Manila at The Cove at sobrang happy ko lang kasi first time kong makarating doon at sobrang ganda ng venue sa totoo lang. It was far different sa mga clips na lumabas online na kung saan ay sobrang dilim ng staging, but then kapag nandoon ka sa mismong venue ay sobrang ganda kasi sobrang dami niyang ilaw and the production was really good at ang ganda lang talaga ng location, honestly. So when it was announced that Miss Earth will be held here in the Philippines, naghanap agad ako ng outlet kung saan pwede makabili ng tickets dahil hindi siya na-broadcast kung saan pwedeng mabili. And luckily, balitaan ko na pwede kang bumili directly sa Carousel Mansion or directly doon sa headquarters ng Miss Earth. And I got here the ticket for Miss Earth. And as you can see, it was made of paper. Honestly, medyo nakakahiya siyang i-present directly dun sa venue kasi nga, again, hindi mo alam kung legitimate yung ticket kasi nga gawa lang siya sa papel, unlike ng mga tickets na nabibili sa SM Ticketnet. But yeah, hindi naman ako nag-worry dahil binili ko siya directly sa Carousel Mansion. So that's first thing na medyo kakaiba dito sa naging experience ko sa Miss Earth. Pagdating nga namin sa venue sa The Cove ay pagka-present namin ng tickets ay agad namin tinanong kung saan ba yung aming seat dahil kung mapapansin ninyo dito sa may harapan meron nakalagay na number 1 or number 2. I think that's the seat number, but then we were informed na pag ang ticket mo ay ganito kasi parang equivalent siya sa general admission, so we were advised na tayuan lang daw. At sobrang na-shock ako given na the venue was in Okada at to be informed na tatayo ay sobra talagang medyo nakaka-agitate at sobra talagang nagulat kami. But then luckily someone approached us from the Miss Earth organization and we were told na yun nga kasi yung protocol nila. But then we were told na we can sit sa kung saan man may bakante. So, swerte namin kasi nakahanap kami ng magandang seat as you can see on the video dito. Sobrang malapit niya sa stage kaya kitang-kita mo talaga yung mga contestants sa stage. So, these are the opportunities na napansin ko when I was watching the coronation night. Unang-una sa lahat ay ang sound system. There was a problem pagdating dun sa sound system dahil kapag nagsasalita yung MC, sobrang lakas ng sound system nila to the point na hindi mo na maririnig kung ano yung sinasabi ng MC. Second thing is that yung ilaw, instead na nakatutok siya sa mga candidates, ay directly siya nakatutok sa mga audiences. Kaya ang ending, kami yung nasisilaw. And then, ang rehistro niya sa camera ay madilim. Kasi nga, hindi nakatutok sa candidates, kundi sa amin nakatutok yung camera light. So, I think, kung inayos nila to, mas maganda sa live yung kanilang production. And lastly, ito yung isang bagay na hindi ko alam kung sinadya ba to ng organization. But then, there was a time, or there was a point na kung saan ay habang piniplay yung background, ay lumabas yung icon ng CapCut. So, technically, yung background na ginamit nila ay ginamitan lang nila ng CapCut. So, hindi ko alam kung sinasadya ba nila yon para mapag-usapan, pero hindi talaga siya nakakaganda. Parang pakiramdam ko hindi siya pinaghandaan or like, ano ba, on the spot job lang ba, inedit yung background. So, yeah, I think these are the things na kailangan nilang i-improve next year in case na dito ulit gaganapin sa Philippines ang coronation night ng Miss Earth. So, ito yung taon na kung saan wala ako talagang kakilalang candidates maliban sa ating pambato na si Ira Mel Alfiche ng Philippines. Kaya I was really open to the idea na kahit sino yung manalo.
But then, upon watching the Grand Coronation Night of Miss Earth, napansin ko na this edition was dominated by the Latinas and by the European candidates. At ang dami rin talagang Black Barbies na umariba sa competition. Dito ko lang na-realize na sobrang saya pala manood ng isang pageant na kung saan wala ka talagang kakilala sa mga contestants, na doon mo lang sila mismo i-assess sa mismong coronation night ng pageant. At sobrang happy ako sa mga set of winners from the semi-finalist hanggang sa elemental court at ang mismong ating winner na si Miss Australia. Alam mo, naging fair ang judging this year dahil sa pagkakaalam ko ay ang mga judges sa finals night ay sila din yung mga naging judges sa preliminary competitions ng Miss Earth. Kaya talagang kilala talaga nila yung mga candidates from the interview round hanggang dun sa finals round ng competition. And just imagine na puro title holders yung mga judges. Talaga alam mo na magiging fair and square ang laban at talagang makakasigurado ka na quality yung winner na mapipili nila. Again, hindi ko masyadong kabisado yung mga candidates this year, but then sa pagkakaalala ko, sobrang daming face guard, ang daming magagandang candidates, mga candidates na kung saan ang galing ng kanilang pasarela, alam mo na kapag training sila, and ang daming speakers, sobrang gagaling when it comes to the interview round. Pagdating sa hashtags, talagang alam talaga nila yung pinaguhugutan nila, or alam talaga nila yung advocacy nila kung bakit nandoon sila. Sobrang dami ding magagandang gowns this year, pero ang pinakatumatak talaga sa akin ay hindi nanggaling sa candidate, kundi sa ating reigning queen na si Iliana Marie Aduana, na kung saan ay nagsuot siya ng isang Filipiniana, and then after that ay nag-gown reveal siya, na kung saan ay nakasuot siya ng isang nude gown na may pagkakahawig sa gown ni Atisa Manalo. Speaking of our very own Miss Earth Air 2023, Iliana Marie Aduana, I got to speak with her, and I told her na sana ay mag-compete pa siya isang beses sa national pageant, specifically sa Miss Universe Philippines, para maging representative natin siya in the future sa Miss Universe. Pero tinawanan niya lang ako. So, I'm really hoping na makita pa natin siya ng isang beses sa international stage, dahil sa tingin ko ay meron pa siyang unfinished business. So, to wrap this up, I know maraming nagtataka bakit ako nanood ng Miss Earth live. Maraming nagsasabi na irrelevant na ang pageant na to, na sobrang low budget, like hindi naman dapat na pinapanood to. Pero aside from the fact na gusto kong ma-experience ng live ang Miss Earth, ay gusto ko rin talagang ma-meet si Danny Walker ng live. So, if isa kang pageant fan, I know kilalang kilala mo si Danny. And luckily, I got the chance to speak with her, at nakachit-chat ko siya ng saglit, at sobrang bait, sobrang ganda, sobrang eloquent niya, at napakabait niyang tao. So, she had a great time here dito sa Philippines, but sadly, ilang araw lang siya. And after the coronation night, I think today or yesterday ata ang kanyang flight pabalik sa USA. So, she was really the reason kung bakit ako nanood ng Miss Earth this year, para ma-meet siya in person. And yeah, I think natupad naman yun. I know na marami pang kailangan i-improve ang Miss Earth organization pagdating sa kanilang production at iba pang aspect para makasabay sila sa iba pang national or international pageants. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa na in the future ay babalik ang sigla ng Miss Earth, or ang amor ng mga pageant fans sa kanilang organization. I really hope na makinig this time ang Miss Earth organization sa feedback ng mga pageant fan, para na rin sa ikay-improve ng kanilang organization. Pero para sa akin, Miss Earth is still a relevant pageant dahil sa kanilang advocacy at good causes para ma-preserve natin ang ating Mother Earth. So that's all for today. So if you haven't subscribed to my channel, please feel free to hit the subscribe button below para sa inyong pageant updates. Yun lang, maraming salamat, and I'll see you on my next vlog. Bye!